Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pangala lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako, sila Ben Season, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po, Ilocos Norte, huwag na kayo lumayo. Kaya ko nang sabi nyo, nandun lang mo sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para maliis lamang yung usapin? Pero pagka nakita ko naman ang video, hinuli si former president. Wala naman warrant of arrest. Correct. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest. Pauli yung tao padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Boom! Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sarkin sa Memo ng Manaderos Vloggers. Bang bang! Nako po, ito, napakaganda ng pag-uusapan ngayon mga babayan. Sana napanood nyo agad yung preview. Nako, si Manong Chavez, hindi na talaga titigilan si Bongbong Marcos. Ay talagang magbubuo talaga to ng matinding revolusyon, no? Baga, tawag dito, nagkaroon na siya ng mga conference, no? Sabi nga niya, unahin nyo muna sa Ilocos kung saan nandun si BBM. Tingnan nyo nga kung umasenso nga yung kanilang lugar o yung lugar nila. Di ba? Wala eh. So ganito mga babayan, itong sa video na to, na-interview si Manong Chavez. Yung about dun sa mga estudyante, mga babayan, ay yung iba pala ay hindi na pumapasok. So kailangan wag daw pumasok. Pero hindi naman niya sinasabi na obligahin, no? Hindi naman inuobliga. Kaya ito si Manang Claire, no, si Auntie Claire ay talagang binabanatan po siya, binabakbakan siya ni Auntie Claire kasi nga po ay itong si Manong Chavez ay pasimuno umano ng mga revolusyon, no, yung pag inihikayat niya yung mga kabataan huwag nagpumasok, no, at magsagawa ng rally na tawag dito yung mga nangaaway, hindi naman siya yun. Nako, abangan niyo isang video na si Lisa Marcos at si Tamba ang pasimuno, binayaran daw sila. At dahil dito sa video na to, mapapanood dito, magsasalita si Manong Chavez. Itong si Tamba ay mukhang wala na sa Pilipinas. My God. Di ba? Yan yung bumabalita. Nako, syempre, papatakasin na rin yan ni Bongbong Marcos. Siyempre, at hindi naman niya paparusahan kasi pinsan niya yan eh. Pinsan buo niya yan mga babayan, hindi niya pababayagan na makukulong niya si Tamba at Tamba Los. My God. So, isupport na rin mga babayan itong grupo na to na talagang sasagawa ng investigasyon. Napabagsakin talaga itong si Marcos. Sabi nga ni Manong Chavez mga babayan, hindi siya titigil. Inumpisahan na, no? Subukan mo. Sabi nga si Auntie Claire. Auntie Claire, tawag dito? Apurahin mo na yung kaso mo kay Manong Chavez. Kasi hindi na kayo titigilan 'yan. Dapat galingan mo Sabi mo attorney ka. Magaling ka ba talaga? Kita mo nagsalita na naman si Manong Chavez. Ang sabi niya rito, hindi niya inuobliga yung mga kabataan kasi alam niyo naman mga babayan, yung mga kabataan ngayon, sila magiging epektibo. Sila magiging apektado epektibo sa mga nangyayaring mga kurakot ngayon kasi naubos na yung pera. Biruin mo ngayon, no? 17 trillion utang ng Pilipinas. Kawawa naman ang susunod na Pangulo, mga babayan. Siyempre, si Bongbong Marcos, siyempre, baka hindi naabutin ng 2028, mapabagsak talaga yan. Kawawa na naman yung bagong presidente na si BP Sara. Di ba? Kawawa na naman siya dahil siya naman magbabayad na naman ng utang. Mag-iipon na naman ang pambayad ng utang. Biruin nyo mga babayan, yung ibang bansa, buti nga, at in-stop na yung pagpapautang sa Pilipinas. Naku, mga serma, mga ibang bansa, wag na ho kayo magpapautang sa Pilipinas kasi nandito na po yung mga buhaya. Yung mga buhaya po ngayong panahon ng 2025 ay umusbong po ang mga demonyo, no? Kumakain po kasi sila ng pera. Yung iba nga ng mga kontraktor, siyempre sa sobrang dami nilang pera, talagang gabahay na pera, nabili ng lahat ng mga sasakyan, mga bahay. Siyempre wala na silang alam kung paano nila itong gagasusin. So pinapatalo po nila mga babayan sa sugal.
pinapala na nga ho yung pera mga kababayan hindi naman sa kanilang pera yung mga puking ina nilang mga yan. Pera po ng taong bayan yan. Mas maganda nga, wag na mo tayo mag-tax O tara guys, di ba nakakatamad pong magtrabaho dito sa Pilipinas. Lalong kakaldasan ka, magbabayad ka ng tax, magbabayad ka ng BIR kung meron kang negosyo, tapos ibubulsa ng mga demonyo pag ikaw ay na-late, ikaw pa yung irereklamo, ikaw yung mape-penalty. Pero syempre sa kabila ng lahat ng mga babayan ay nakakatamad po talaga magtrabaho dahil nga ibubulsa nga ng mga demonyo. Tapos dito sa video nito mga babayan, panoorin niyo sana hanggang sa dulo dahil yung maganda yung pagsasalita ni Manong Chavit dito, di ba? At ang sabi niya, alam naman hindi naman walang kaalam-alam itong si BBM sa nangyayari. Dito may tanong sa kanya na itong sila sir na sabi, posible hindi alam ni Bongbong Marcos yung mga nangyayari sa Pilipinas, di ba? Kauna yung tulad nung yung 250 na pumirma na mga demonyo mga congressman na pinapa-impeach si BP Sara, posible hindi niya ho alam. Unang-una hong pumirma yung anak niyang si Sandro Marcos, no? Si Sandro Marcos mo pag magsalita kala mong genius na genius ang nako po. So alam niyo na mga babayan ha. Ito mga susunod pa ng mga eleksyon dapat hindi naman nanalo, wala nang makakaupong Marcos, no? Dapat pati si Amy Marcos wala na rin. Tanggalin ng mga 'yan. At syempre, ito sa video na to mga babayan, ang tawanan niyo kasi talagang nagbubuo talaga. Talagang hindi natitigil tong si Manong Chavit. No, hangga't hindi mapababa itong si Marcos Jr. At yun na nga, nabanggit dito na si Tamba ay nakatakasan ng Pilipinas. Gano'n kaya itong totoo? Panoorin natin kay Manong Chavit. At kung nagustuhan mo itong video na itong mga babayan, ay pakilike mo naman. Wala naman itong bayad at hindi ka naman sisiningilin, no? At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang. Tapos yung may bell button dyan, ipinutin mo lang yan mga mare, mga kumpare, para lagi kayong updated sa ating mga video. Ang ganda ng video nito, maiksi lang to mga babayan. So ganito mga babayan, panoorin itong full video, napakaganda na to. Panoorin nyo hanggang dulo, huwag nyo i-skip yung ads mga babayan kasi pantulong natin yan sa mga babayan natin na mahihirap. Alright, ang ganda na to. Manong Chavit, good luck, suporta kami sa likod mo. Nandito lang kami, lagi ka namin susuportahan, ipapanalangin na lagi kang malakas para yung mga buhaya, mahuli natin lahat, no? Maitapon sa dagat-dagatan apoy. Tara, panoorin itong bebe. Babes, mare, tara, let's go! Tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, nadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman dun sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso, Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintakan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer kako dahil dinensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasabas niya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, Congressman Hala from the Daily Chronicle. May nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang, nababalitan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang magsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na
na pamunahan ng kabataan ng revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan, paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott Yun ang of... future nila. So sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for Kung total boycott? kung hindi itong korupsyon, sila apektado, wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mapahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan is should be continuous habang hindi bumaba yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban sa demonstrasyon, magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. May marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin yan? Ako nga, bago magsalita, may mga nag-attack na eh. Attack dog ang tawag ko dyan. Binabayaran sila para sirain ka. And one final clarification dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangulubog po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa korupsyon? Tayo na lang ata hindi nakakaalam ah. Sinabi mo eh. Gising na ba o? Tinanong na kanina yan. Gising na! Sir, magandang hapon. Rafael Lina po ng JADCW. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Wag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time. Asap. Pero gano'ng katagal yun, sir? Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa korupsyon, sir? Jerome Goldfish. Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Okay. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang ipapakamatay dito sa Pilipinas. Eh. Magandang hapon po, ETA na 98.3 FM. Gob! Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos ho ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan ho dadaling nun? Hindi na dapat yung ICC dahil may sarili tayong batas. ICI po, ICI. Sa? ICC. ICI po. Oh. Pampangala lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako sila Beg Season, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayo lumayo. Kaya ko nang sabi nyo, nandun lang mo sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para maliis lamang yung usapin? Well, pagka nakita ko naman ang video, pinuli si former president, wala naman warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun.
kidnapping, walang-walang pa rin, paulo ng tao padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Go. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Kapagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan, maski pa-overhaul mo yan, palitan mo na ng pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahing ka ng kaso ngayon, abuti ka ng siyam-siyam, may parking fee. Pagpahing ka ng parking fee, matutulog na kaso mo. Ang nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Ego, pabuhuin ng gulubihanan. Lahat mo ng tinuturo itong si Congressman Romualdez at ito pong si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa ho nila, Go? Pinsan ng presidente yan. Nadali ko. Ang alam ko, si Sandy ko, lumipad na. Nauna na. Tumakas na. Hindi ko na makita yun. Salamat po, Go. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.